Magandang araw mga boss. Kung ganito ang sasakyan nyo at pag hinila nyo yung handbrake nya, masyado ng mataas, pati yung brake pedal nyo, malalim pag tinapakan, ganito lang po gagawin nyo mga boss. Bago ka magsimula, syempre dapat nakababa yung handbrake mo. Tapos yung gulong dapat naka-jack. At meron kang nakahandang ball hammer, flat screw, at higit sa lahat, meron kang pantanggal ng gulong. Ayan, pwede na magsimula. 21 yung size ng socket wrench na gagamitin mo para dito sa gulong, na meron yan 5 nut. Pag natanggal mo na yung 5 nut, pwede mo nang kalasin itong gulong. At sabi ko nga, kailangan mo ng ball hammer, kasi tutuktukan mo ng kaunti itong brake drum nya. Kaunti lang naman para makalug lang at lumuwag pag hinila mo, di ba? Saglit lang eh. Kung hindi naman i-stack up itong brake drum, hindi mo na kailangan gumamit pa ng mga bolt na number 12 para yun ang gamitin mo para matanggal mo lang yung brake drum. Paluin mo lang konti. Huwag masyado tayong OA, kundi yung nakabasa lang tayo ng kaunti, kala natin napakagagaling na natin. Paluin mo lang konti. Kasi nakakatawa din sa nag-comment, sabi niya pag pinalo daw yung mababasag daw yung brake drum. Paluin mo lang ganun kahina, tapos gamitan ko daw ng bolt para matanggal ko yung brake drum. Eh nakita niyo naman, konting palo ko lang, natanggal ko na, pahabain ko pa yung trabaho para siguro lumaki yung bayad. Ay naku, balik na ako sa trabaho. Nakita nyo naman mga boss, after ko i-brushin yung alikabok, ito naman, liliyahin nyo naman. Pati yung brake drum, liliyahin nyo rin. Para kung sakali man na merong talim dyan, eh hindi makapudpud dito sa brake shoe mo naman. Kaya nililiha yan kahit kaunti. Hindi ko naman nililihan yung matagal na 1 oras eh, mapupudpud dyan. Siyempre papasadahan mo lang. Para kung may mga kalabang man, mawas out, matanggal. O, tsaka mo ngayon gamitan ng brake cleaner. O, di ba? Mas maganda, gagamitan mo ngayon siya ng brake cleaner. Kung wala ka namang pambili ng brake cleaner, pwede yan tubig. Ginagamit ko rin ng tubig mga boss. Para hindi kayo masyadong maggastusan. Eh, nagkataon naman may pambili naman tong customer. O, di okay lang. Brake cleaner din, pwede. O, dito rin sa sa brake drum niya, i-sprayan mo rin yan. After yan mga boss, dapat meron kang nakahanda kahit na malinis na basahan man lang. Kasi nagmamarka minsan yung brake cleaner, siyempre galing sa dumi yan eh, kaya pupunasan mo rin yan. Malinis na basahan ang gagamitin mo dyan. Pati itong brake drum, pupunasan mo rin yan ng malinis na basahan. Kung meron ka naman compressor para hanginan mo yung brake shoe, mas maganda, hanginan mo rin. Kung wala kang brake cleaner, pwede rin, hahanginan mo lang siya tsaka mo liahin. O ngayon, susukatan na ngayon natin, mag-a-adjust tayo ng brake nya. Alam niyo mga boss, pag nag-adjust ka dyan ng brake, automatic, pati yung handbrake mo, tataas na rin. Ganun. Sa pag-adjust mga boss, dyan ka mag-a-adjust sa brake adjuster nya. Yung pinipihit ko ng flat screw. Pag nag-adjust tayo mga boss, huwag natin bibiglain, paunti-unti lang. Kasi hindi pwedeng susobra ka dyan sa pag-adjust. Una, hindi mo may papasok yung drum brake. Pangalawa, pag may ipasok mo man yung drum brake, pag masikip, delikado rin. Kasi maninikit yan pag tumatakbo. Dapat yung tama lang na iikot-ikot mo yung drum brake. O, di ba sa nakita nyo naman, di ba, nagalaw ko yung drum brake. At pag okay na yon, o, balik mo na uli yung gulong. Sa pagkabit ng gulong mga boss, siguraduhin mong mahigpit yung mga nut na inilagay mo. Kasi pag maluwag yan, pwede kang maaksidente kasi matatanggal yung gulong mo. Ganon. Tapos pag okay na siya, lipat naman tayo dito sa kabila. Gaya ng dati, meron uli yung 5 nut, kakalasin mo uli yan. Ito lang kagandahan, meron kang rechargeable na impact wrench, madali mo lang matatanggal yung gulong. Kaya maganda, pag mahilig kayo mag-DIY, bumili kayo ng impact wrench, mura lang. I-type nyo lang sa Lazada o kaya sa Shopee, pinakamurang power tools. Siguro naman nakita nyo mga boss, gumamit uli ako ng ball hammer. Tinuktok ko lang kaunti yung brake drum para lumuwag lang siya. At gaya ng dati, gagamit ka ulit dyan ng sandpaper, lihahin mo yung brake shoe nya. Importante kasi na gumamit ka dyan ng liha kasi yung ibabaw ng brake shoe or ng lining, kumikintab yan, tapos tumitigas. Doon kadalasan nagsisimula yung ingay ng brake mo at paghina niya. Kasi pag makintab na yan, natural, yung sa brake drum, makintab din, mag-i-slide yan pag tinapakan mo. Siguro naman nakita nyo, after ko lihahin, ginamitan ko ng brake cleaner. At dito naman tayo sa brake drum, gagamit ka uli dyan ng brush ngayon para matanggal mo yung mga alikabok na kumapit. Tapos gagamit ka dyan ng liha para kahit papano, kung meron man dyang gas-gas sa brake drum, mapakinis mo siya nang hindi maka-apekto sa brake shoe mo. At after mo siyang maliha, gagamit ka ulit dyan ng brake cleaner. Yung brake cleaner naman mga boss, kung sakali mang malagkit yung brake shoe mo, may kumapit na malagkit, mawawas out niya. Malaking bagay po yung brake cleaner. Siyempre, after mo gamitin ng brake cleaner, para hindi magmarka yung brake cleaner, punasan mo ng malinis na basahan. Pares yan, pati brake shoe, punasan mo rin yan.
Hindi naman yan masyadong magastos sa ganyang pagtatrabaho mga boss kung ikaw mismo gagawa ng sakyan mo eh. Mas maganda nga yan, natututo ka maigi. At syempre, after mo mapunasan, pwede ka na mag-adjust. Syempre, alam mo naman na yung sukat sa kabila, kung ilan yung binigay mo doon. Kung nagbigay ka ng 5 pihit ng ipin, dapat dito sa kabila, 5 rin. Pero dapat hindi hapit ang brake drum mo ha, kaya itry mo pa rin. Eh kung mahigpit yun, magbabawas ka. Ibig sabihin 5 doon, maaring 3 lang dito sa kabila, ganun. Tapos ikot-ikutin mo kung may ikot mo yung brake drum mo. Maganda kasi yung sigurado ka na hindi kapit yung gawa mo sa preno pag nag-adjust ka para hindi ka magkaroon ng problema pag umaandar na yung sasakyan mo. Pwede kasing manikit yun. At pag simula yung pagtigil mo, siyempre maninikit, titigil ka talaga. Mahirapan yung gulong. Ang magiging resulta nun, mag-iinit itong brake drum mo. So, pag naikabit mo na yung gulong mga boss, pwede mo nang i-check yung handbrake mo kung okay na ba yung adjustment. Siya nga pala, pwede ka rin mag-adjust sa likod ng backplate, kaya lang masyadong matrabaho yung para sa'yo, mahihirapan ka lang. Kaya dito ka sa pinakamadaling pag-adjust. Sa pag-handbrake naman, yung hila-hila para mag-adjust daw, pwede rin yun, kaya lang matagal na proseso yun eh. Yung tinuturo ko talaga direct to the point yun. O, tignan yung handbrake nyo, di ba? Maiksi na. Siguro naman nakita nyo yung pag-adjust ko ng brake, napakadali lang, walang masyadong arte. At simula ng 1990 na naggawa ako nito, wala naman ako naging reklamo pagdating sa preno. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana meron po kayo nakuha ang idea at kung maaari huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!